Hi mga Tomodachi! Hi mga langga! Itong araw na nga ito ay pumunta kami ni Papo sa strawberry floating farm ng Iwata. Sa lahat nga ng strawberry farm na napuntahan namin ni Papo ay ito na yata ang pinakamalaki na napuntahan namin. Meron pala silang cafe dito kung gusto nyo pang magtambay dito at mag-relax-relax. At huwag mag-alala dahil meron din silang toilet dito. Ito yung waiting area nila. Nagpa-reserve pala kami ni Papo bago kami pumunta dito. Sa counter pala nila ay meron silang mga fresh strawberries at mga ibang paninda na pwede nyo ipasalubong sa inyong pamilya. Meron silang strawberry jam, may mga popcorn at cookies na strawberry din ang flavor. May 5 klase pala ng strawberry na lahat ng ito ay matitikman mo dito. Isa na dito ang may norikoy, kaorino, yayoy himi, akihimi, at yung sa gitna ay kirapika. So ayan nga mga langga, nakapasok na tayo sa loob at bago tayo magsisimula ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagpitas ng strawberry. Kasi hindi mo sila pwedeng hawakan lang ng basta-basta at maiiwan yung thumb mark mo doon tapos makakain ng susunod. Pag may napili ka na, sigurado ka na sa napili mo, tulad ng pagpili mo sa taong mahal mo, pakasalan mo ay charis. Joke lang. So halimbawa, ito yung gusto natin. Ang pagkuha natin, hawakan natin, tapos pag ganyan lang. Oh. So ganyan lang siya. Ganyan lang siya mga langga. Tapos bumili kami ng gatas. Ang tamis po. Ang tamis. So taon-taon talaga mga laga, lagi kami nag-strawberry picking ni Papo kasi nga na-enjoy namin yung pagpipitas para ka lang namimitas ng bayabas. Parang ganun mga langga. At si Papo talaga, enjoy na enjoy siya sa pagkain sa strawberry kasi nga bukod sa masarap na at matamis pa. Gusto nga niyang bumalik sa farm na ito kaya lang iba ng strawberry farm na naman ang pinuntahan namin. Isa pala ito sa pinakamalaking greenhouse sa Japan na inangkat pa mula sa Europe. Ang lugar ay humigit kumulang 70 tennis courts, diba ang laki-laki at ang lawak-lawak. Ang kisame ay may 8 meters din ang taas at masisiyahan ka sa pagpili ng strawberry sa isang maluwag at malaking espasyo. At sa loob din, meron silang coin locker kung saan pwede mong iwan ang mga bag mo doon para hindi ka mahirapan pag magpicture na at pag kumain. Pero sa akin talaga, dinala ko yan at pinabitbit ko kay Papo kasi nga, andyan yung white flower ko, ang dugtong ng aking buhay. Alam nyo na, lamigin tayong klaseng tao, kaya laging may white flower na dala. Nagbubukas ang Strawberry Aerial Farm or Strawberry Floating Farm ng Iwata mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Pero ang last admission nila ay alas 3 ng hapon. Ang parking area nila ay napakalawak at magkakasya dito ang 150 na sasakyan, kaya walang problema kung lahat ng iyong pamilya ay dalhin mo, pati pa buong barangay mo. Joke lang. Magkakasya pala ang 1,000 people at the same time, o biro mo yun. Bago kayo pumunta dito, kailangan nyo magpa-reserve. Tumawag lang kayo sa 0538-865030 or bisitahin ang kanilang website para malaman nyo doon kung magkano ang mga prices at magkano ang mga bata, ang mga matatanda, may ipin o wala. Ay, joke lang po. Ang farm pala na ito ay nagpapatubo ng mga strawberries sa isang malinis na environment na hindi gumagamit ng lupa. Gumamit lamang sila ng hanging cultivation shelves na isa sa pinakamalaking greenhouse sa Japan. Pwede ka mananatili sa loob ng 45 minutes at kainin ang lahat ng gusto mo. Bawal pala magdala ng condensed milk kasi meron naman silang binibinta doon. Kung nakukulangan ka, pwede ka namang bumili ulit. Pinasukan namin ni Papo ang lahat ng area ng iba't ibang klase ng strawberry at nakalimutan ko na kung saan sa kanila ang matamis kasi nga sobrang sarap na sarap ako sa mga strawberry nila. Kanina itinuro ko sa inyo kung paano ang tamang pagpitas ng strawberry at maaari mo din siyang pitasin gamit ang iyong kuko. Iwasan mo lamang na mahila mo yung tangkay, baka maputol yung iba na namumulaklak pa. Ayan, cheers kami ni Papo. Sabi ko, ganatuhin namin ang kamay namin parang sa bagong kasal. Sabi niya, luod-luod lang daw ako. Si Papo kasi hindi showy na tao, malambing lang siya sa bahay, super lambing sa bahay. Pero pag sa labas, pag naglalambing yan, abay, napakaswerte ko na. Pumunta kami sa dulo dahil tinikman talaga namin ang lahat at malulula ka talaga sa dami ng strawberry. Bago pala pumasok, may ibibigay sa iyo na timer para malaman mo kung ilan na lang minuto ang natitira sa iyo. Diyan, busog na si Papo at binibideo na lang niya ako kung saan ako pumunta at saan ako namimitas. So lahat ng mga lugar diyan o lahat ng line dyan, pinupuntahan ko at namimitas ako ng isa-isa at kinakain ko talaga mga langga. Kasi gusto ko, lahat sasabi ko sa isip ko, lahat dito kakainin ko. Kaya bawat linya, kinakainan ko talaga ng isa.
At sarap na sarap talaga ako mga langga. Kasi yung feeling talaga na para siyang naghalong bayabas at saka naghahalong tambis, yung ganon. Yun ang, hindi ko ma-explain sa inyo, ano nga ba ang lasa ng strawberry? Para sa akin, yun ang panlasa ko talaga. Lalo na yung hilaw, pagkainin nyo yung hilaw, malalasayo talaga yung bayabas. At kung nakarating ka sa part na ito, malalaman mo na 2003, April 15 ang kuha na ito. Nag-film ako nito pero hindi ko siya na-edit. Sa kadahilanan na, ang tamad-tamad ko na mag-edit simula nung naoperahan ako. March 2003 ako naoperahan at saka pagka April, yan ang unang kain ko ng maramihan. Kaya enjoy na enjoy ako sa pagkain yan mga langga. In-upload ko pa din ito mga langga para makita ninyo kung ano ang nasa loob ng strawberry farm ng Iwata. At saka puntahan nyo itong mga langga dahil hindi talaga kayo magsisisi. Yung mga anak nyo matutuwa talaga sa loob. Kasi ang daming strawberry, iba't ibang variety ang matitikman nyo doon. At saka mag-enjoy talaga ang buong pamilya. At plano pa talaga namin bumalik ni Papo dito ngayong taon na ito. Hintay lang namin na magmura. Lalo na pag March, mura na siya at lalo na pag May. Pagpasok, paglabas, pwedeng manghinaw. Mapapadalas yata ang pag-upload ko ng video nito kasi ginaganahan ako sa mga comments ninyo. Thank you po sa inyong panonood mga langga. Buyers!